morning. Morning. Are you done? Bus is gone. The chair? Ako ito. It's on. Ba't ganyan ba ano? Ay, huwag mo na kainin. Oh no. It's time to go. Oh, yun na. Let's go. Eksakto. Yun na yung school bus. After nga may hatid yung mga bata dun sa may pick up ng school bus nila, ito't pupuntahan ko na yung nakita kong winter tire sa marketplace. Kung mapapansin nyo, traffic kasi hanggang ngayon hindi pa nila natatapos yung kalsada. Medyo may kalayuan nga pala yung bibilan ko ng winter tires kasi nasa 20 minutes travel din siya. Finally home. Ito na nga pala yung nabili kong mga gulong. O, diba? Pwede pa siya. Kaya naman habang mahaba pa maghapon, sisimulan ko na siyang bakbakan ng mga kalawang. So, once matapos ko na siya, pipinturahan ko na siya ng anti-rust. Para mas tumagal pa yung buhay nitong rim na to. Ganda pa. Kailangan mo lang talaga magtiyaga maghanap sa marketplace kasi may makikita at makikita ka pa rin talagang magagandang klase ng second hand. Ito hindi ko inaasahan na magagamit ko pala. Pagkatapos ko siyang nabili last week, ngayon magagamit ko na siya pang tanggal ng kalawang. Sa yard sale ko lang to binili, $40. Mabuti na lang pala talaga maraming yard sale dito sa paligid namin. Kasi kung bibilin mo ng brand new to, sigurado mahal. Ang puhunan mo lang talaga dito, tools, tapos mapapag-aralan mo siya sa YouTube na lang lahat. Kasi kapag sa shop mo pa pinagawa to, sigurado mamumulubi ka sa mahal ng bayad. Kaya naman kung may mga ganitong tools ka, tapos mag-YouTube ka lang, solve ka na. Ito namang mga bala na to, mabibili mo na to sa dollar store o kaya sa mga Dollarama. All set, kaya ready na. Ang laking bagay talaga ng tools na to. Kalahin mo ng pabilis. Pari, mas maganda yung Michelin. Diba? Palang yun, 1,000. Anti-rust lang muna. Maganda kasi ibang pang spray na may pinipiga dito eh, para malakas na. Iba lang, hindi lahat yun eh. Testing lang. Oh, pare. Oh. Hindi ba nalagyan ng tape? Babag, itim din Itim yan, pare. Kaya itim kinuha ko eh. Oo, kahit na Oo. Oo, ano? Oo, pare. Paano nga tayo, no? Yan, mismo. 1, 2, 3, 4. Ready na. Ay, meron ako doon. So, welcome back. Nandito ako ngayon sa room ng mga anak ko kasi andun sila sa kwarto namin. Yung panganay ko, ginagawa yung project niya. So, ginagamit niya yung desktop ko. So, yeah, yun nga. Gusto ko lang i-share sa inyo no, na sobrang laki ng na-save ko dun sa pagbili ko ng second hand na winter tires. Although, syempre, second hand nga siya, pero okay pa, as in okay pa. Kasi ang alam ko dito, mag-i-start ang winter ng end of November or siguro mga mid ng November. And then mag-i-end siya ng next year ng mga April or bago mag-April. December, January, February, March. So mga 4 to 5 months lang ang winter. And wala naman kaming pasok, wala kaming ibang pupuntahan. So most likely, dyan sa school, tapos grocery, meron namang co-op dito eh. So hindi naman kailangan na pumunta talaga sa malayong lugar. So naisip ko na yun nga, bilhin ko na yung second hand na winter tire. Tapos ang ginawa namin ng mga tropa,
binakbak lang namin yung mga yung mga kalawang, tapos nilagyan namin ng anti-rust. So hindi pa siya actually na ikakabit. So bukas pipinturahan naman namin siya ng final coat, then saka namin siya ikakabit pag natuyo na. Mga na-inquire ko kasi sa Costco, sa Canadian Tires, grabe ang mamahal. Kahit yung dito sa D&M Services sa may Richibok 2, ang pinakamura is $1,192. So $1,192 isang set na yon. Kasama na yung pagkabit at saka yung wheel balance nila. Oo nga, brand new, pero masyadong mabigat. Kasi nga naka-ano kami ngayon, di ba? Layoff kami. So para lang sa safety namin, kailangan talaga namin ng winter tires. Bumili na muna kami ng second hand. So yung second hand na yon is $100 lang. And hindi ko pa in-expect, nakakilala pala namin yung nagtitinda ng winter tires na yon. Kasi ang nasa front ng marketplace yung asawa niya. So nung pagdating namin doon mismo sa may Richibok 2 Village, nakita namin siya. Hindi ko nababangitin kasi dapat i-record ko, kaya lang ayaw. So kaya wala akong record nung transaction namin. Pero okay lang, at least, di ba? Nakamura na kami, kakilala pa namin yung nabilhan namin. By the way nga pala, maraming salamat dahil maraming nanood doon sa video ko, yung sa laid off. Salamat sa inyo. Sa mga nag-bash, salamat sa lahat ng mga nakisimpati, sa mga magagandang comment. Maraming salamat sa inyo. So for now, wala pa rin kami hanggang ngayong result ng EI namin. Kasi nung huling tumawag nga pala ako sa EI, kasi ang sabi nila, nag-check pa raw sila dun sa yung last na naging trabaho namin regarding dun sa quit. Kaya hindi pa kami kaagad ma-approve. So, pero meron namang 28 days para ma-approve. So ang sabi lang sa phone nung tinawagan namin ng EI na within that date, sinisigurado naman nila na makakakuha ng result. It's either refuse or approve. Kung refuse, pwede naman kami ulit mag-reapply. Pero for sure naman ma-approve yun kasi nakapag-dalawang report na kami. Ang kasunod is, pangalawa ngayong November 15 yung second report namin. Kaya for sure, ma-approve naman yan kasi nakapag-submit naman kami ng yung mga kailangan nila. So I think wala namang magiging problema kung hindi maghintay na lang. Kaya sa ngayon, yun lang muna yung maisi-share ko sa inyo kasi almost everyday ganun lang yung nangyayari sa buhay namin ngayon habang naka-laid off kami. So gising sa umaga, prepared ng misis ko sa breakfast nila, sa mga gamit nila, hatid ko naman sila dun sa bus stop. And then the whole day, kung ano-ano lang gagawin namin, maglinis, magkalikot, maglaba, mag-submit ng application, ganon. Try na makipagkwentuhan sa baba or makipag-meet up sa ibang mga barkada, pumasyal sa bahay nila, ganon, mga kwentuhan kasi ganon din yung ginagawa nila eh. Wala rin sila masyadong pinagkakaabalahan. And then pagdating naman sa hapon, prepare kami ng merienda. Tapos sundo na naman ng mga bata dun sa may bus stop. Halos ganon lang yung nangyayari. Pero kapag may free time naman kami, pupunta kami kung saan. Yun yung siguro plano namin kasi by next week. So baka may share ko sa susunod na video. By next week, maghanap kayo ng pwedeng tambayan, mapagkwentuhan. Habang hindi pa talaga bumabagsak yung snow. Kasi once na bumagsak na yung snow, wala. Bahay na lang or siguro mag-ice skate yan. The rest, wala na. Kasi ang hirap lumabas pag sobrang lamig. Siguro dyan sa mga ibang province may mga snow na. Kasi dito, as of now, November 4, wala pa rin snow. Dito sa Richibok 2. Dito sa New Brunswick wala pa. So hanggang doon lang muna. Ulit, maraming salamat sa lahat ng mga bagong subscriber. Konti na lang. Nakikita nyo, lapit nang mag 5,000 subscriber. Thank you ulit sa inyong lahat sa patuloy na nanonood at sumusubaybay. At hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo. And more update pagdating ng EI at iba pang mga mangyayari. So stay tuned lang kayo. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please consider to subscribe. Salamat po. Hanggang sa muli.